Hapon po sa inyo. Praise the Lord. So, nakikita ko po masaya ang bawat isa. At ngayong araw na ito, araw ng linggo, actually ito ang ating fellowship. Actually, ang naging pagkakaiba lang pagka-linggo, yung third Sunday natin, tinawag natin fellowship, mas marami ang pagkain natin pag-linggo. Ayan. So, may mga nagdadala ng mga pagkain at tayo ay nag-aagape. Pero yung mga prayers, gayon din po, hindi natin tinatanggal. Yung mga nagpupuri sa Panginoon, gayon din po. Mayroon din tayong portion ng pagpupuri at mayroon din tayong, of course, healing message o mensahe ng Panginoon o yung pagbubulay sa magandang balita ng Panginoon. So, and meron din tayong healing, praying over na kung saan hindi natin tatanggalin yan dahil every time na may pray over, merong pinagagaling ang Panginoon. Amen? At sa ating community, every time na meron tayong pagtitipon, may himala na ginagawa ang ating Panginoon. Amen? So ngayon, mamaya, no? Sa invocation ng Holy Spirit, baptism of the Holy Spirit, at sa pray over, mamaya mayroon na ng milagro na ipapakita sa atin ng Panginoon. Amen? Ang bawat isa sa atin tatanggap ng miracle. Tatanggap ng regalo. Amen? Okay, sino gusto tumanggap ng regalo? Ayan. So lahat po tayo uuwi, tatanggap tayo ng regalo. Amen? Mula kanina, yung gospel nabasa na, busog na tayo. No? Busog na po ba kayo? Busog na. Kulang pa. Ayan, yan ang maganda. No? Kung baga sa salita ng Diyos, talagang wala tayong kabusugan. Ang ibig sabihin, kahit na tayo ay kain ng salita ng Diyos, walang kabusugan ito. Ibig sabihin, lalo tayong nagugutom. No, hindi tulad ng pagkain ng pagkain sa ating tiyan, di ba? May limitation yan. Pagka nakakain ka na ng marami, bali busog na, ayaw mo nang kumain. Amen po? Yes. Di ba? Ha? Ayaw mo nang kumain, dahil busog na eh. Kaya mo sa piyesta. Di ba? Baka isang bahay ka, dalawang bahay, tatlong bahay. Kahit masarap pa yung sumunod. Di ba? Na mga pagkain, ayaw na. Pero alam nyo, salita ng Diyos, ibang klase. Kain ka ng kain, pakinig ka ng pakinig, pero walang kabusugan. The more na nagugutom ka. Amen? Basta lang. Hindi yung, ang dami ko lang nadinig na salita ng Diyos, ayoko na. Bukas naman, hindi. Lalo kang nagugutom. Lalo kang nagugutom. Ayan. Ganyan po yan. Ngayon, yung Ebanghelyo, gusto kong bigyan ng diin pa rin. Bagamat, napakaganda ng mga reflection kanina, Mr. Alma, ito pala yung kanyang unang insight na hindi niya ito makakalimutan. Pero napakaganda po nito. Alam mo dito sa gospel, very, very simple. Ang pinapakita lang po ng gospel for today, tungkol doon sa pagdalaw ni Jesus kay Maria and Martha, doon sa mga kapatid sa Maria and Martha, dito pinapakita lang ng Panginoon, ang pinaka-importante sa tao ay walang iba kung hindi ang kaluluwa, ang espiritual na buhay ng tao. Amen? Yan ang pinaka-importante. Dahil dito maliwanag, pinakita po ano bang ginawa ni Martha? Naghanda ng pagkain. Hindi po ba tayo pagka mayroong dadalaw sa atin, pinaghahanda natin ang pagkain? Amen? Ang mga Pilipino sa probinsya, tapos may dumalaw na tiga Manila, o yung kamag-anak nyo sa probinsya, dinalaw ninyo sa probinsya. Makita ninyo yung mga alaga nilang mga manok yan, huhulihin po yan, ititinola na yan. Amen? Yan, ganyan po. So si Martha, ganun ang ginawa niya. Naghanda sa kusina, nagluto. Si Maria, anong ginawa? Wala, nakinig lang. Umupo dun sa paan ng Panginoon. Nagsumbong si Martha. Panginoon, sabihin niya sa kapatid ko na, tulungan ako dito. Wala siyang ginagawa Pero ano sabi ng Panginoon? Martha, Martha, naliligalig ka sa maraming bagay.
pinili ni Maria ang mas mahalaga. Tingnan, siguro si Martha nagulat pa. Aba, wala namang ginagawa ang aking kapatid, nakaupo lang, nakikinig. Ako ito abala. Pero anong sabi ng Panginoon? Mas pinili ni Maria ang mas mainam. Ano ito? Nakikinig ng salita. Simple lamang po eh. Ang ibig tukuyin ng Panginoon, ang pinakamahalaga sa tao ay walang iba kung hindi ang salita ng ating Panginoon. Amen? Kaya ibig sabihin, pinapakita lang kung pagkain, yung kanin, ulam, lechon, manok, kahit anong pagkain yan, mas mahalaga pa rin ang salita ng Diyos. Pero hindi sinabi ng Panginoon dito, Martha, Martha, walang kwenta yung ginagawa mo. Martha, Martha, itigil mo yan at baliwala yan. Hindi po sinabi ng Panginoon. Hindi rin sinabi pa, Martha, itigil mo yan. Baliwala yan. Talagang walang kasaysayan yan. Hindi po. Hindi sinabi ng Panginoon. Isa importante rin. Amen? Kailangan din natin kumain. Tama? Kailangan natin kumain. Pero ang ibig tukuyin ng Panginoon, pinakamahalaga ang salita ng Diyos. Pinakamahalaga ang spiritual na buhay ng tao. Yan. Kaya nga ito lagi kong sinasabi. Ito makinig kayo, unawain. Kailangan intindihin. Okay? Huwag natin mami-misinterpret. Lagi kong sinasabi, miski ang tao walang hanap buhay. Walang hanap buhay ang tao. Pero ang kanyang kaluluwa busog na busog. Inuunan niya lagi ang salita ng Panginoon. Amen? May tindahan ka. Lagi mong isinasara yan dahil pumupunta sa gawain ng Diyos. Kaya mo, hindi ka magugutom. Hindi ka magugutom. Makakainin ka ng Diyos. Amen? Pero tingnan mo, tanggalin mo ang Panginoon. Huwag na maging priority ang Diyos. Secondary, third priority na lang. At ang gawin mong priority, tindahan mo, hanap buhay mo. Kaya pagka may gawain at may tindahan ka, ay teka muna, hindi ako pwede magsara ng tindahan dahil may gawain, no? Ay may tindahan at sasabay sa gawain. Kaya dito muna ako dahil kasi baka malugi itong tindahan pag isasarado ko. At saka hindi ako kikita eh. Diba, subukan mo magbukas 24 hours. Tapos huwag kang umatay ng prayer meeting. Darating ang panahon yung kinikita mo sa tindahan mo, ibibili mo ng gamot sa Mercury. Amen? Yes! Ibibili mo ng gamot. O kaya, yung Chinese General Hospital, doon ka maghuhulog. So lahat ng kinita mo, mawawala yan. Amen? O, kulang pa yan. So, anong ibig sabihin? Number one po talaga ang salita ng Diyos. Ito na maliwanag, di ba? Amen. Maliwanag. Mas pinili ni Maria ang mas mainam. Pakikinig ng salita ng Diyos. Pakikinig ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, ano ito? Prayer meeting. Prayer meeting. May pagpipilian ka, hanap buhay, may magtawag sa'yo. Committed ka sa gawain ng Diyos, committed ka, may tumawag sa'yo, binigyan ka ng trabaho, ano makikitain mo dyan? Tapos nang hinayang ka, ay tinanggap mo, tapos hindi ka na. Yung commitment mo sa gawain ng Panginoon, nireject mo, pinagpalit mo, ay may blessing ako eh. May blessing ako na trabaho, kikita ako dyan. Makita mo, subukan mo, sige. Hindi mo ay pinatakot. Sige, subukan nyo. Makita mo, mapupunta sa wala yan. Baka magkasakit ka pa. Nangyayari po yan. Pero unahin mo ang Diyos. Kahit na malaki mo wala sa iyong pera, pero inuna mo ang Diyos, nandiyan ang Diyos, nakatingin ng Diyos, hindi mo nakikita, pero makapangyarihan ng Diyos. Kung ano man ang nawala sa iyo dahil nagpunta ka ng gawain, ibabalik sa iyo ni Lord God. Higit pa sa nawala sa iyo. Kaya nga ako, unti-unti, medyo kumbaga sa laot, medyo malayo na yung nalalaot ko. Hindi ko iniwan ang gawain, tinatapang ako, ito na ang pinili ko. Kaya sabi ko nga, ang matagumpay na buhay is a decision. Huwag natin sasabihin, ay ang malas naman ng tao na tingnan mo lahat ang ginagawa ng tao na yun, pero tingnan mo ang malas-malas niya, hindi umuunlad, hindi decision yun. If you want to